Okay, so long time no see. No see talaga, no? Yes, we're so busy. Bless you! So, how are you guys? We are so busy. So hindi ako nakakapag-post. Nagpo-post lang ako shorts minsan. So, because my 3 jobs, tatlong work, and then mayroon akong store. Sabi nga nung coworker ko, how do you do that? Because I don't know. I just do it. So, anyway, update. I have read a comment and then I want to answer that and then update about the rehab and yung orientation ko sa bagong hospital. It's not that big hospital na nilipatan ko. It's only like more than 400 beds and they're still expanding. So, a float pool, not a regular, like sa isang floor lang. So, isang comment, sabi niya, kala ko mas malaki ang sweldo ng husband mo kaya hindi mo na need mag-pick up pero mahilig ka pala mag-pick up ng shift. Mahilig ako mag-pick up ng shift. So, nasanay kasi ako, ano naman kasi pakialam nitong babaeng to, pero okay lang. Kasi, nasanay ako na nagpi-pick up. So, dati, sa California, nag-work ako, maliit talaga sweldo ko, 1/4 lang ng sahod ko yung sahod niya. Naalala ko noon, para makabili kami ng bahay is I need to work 2 jobs, 16 hours, minsan 1 day off lang. So, mahilig talaga ako mag-pick up. Parang nasana yung katawan ko na mag-pick up ng shift. Tapos, nitong recently, gusto kong lumipat ng ibang job kasi nga, nasabi ko na sa isang vlog ko kung bakit. And, na pasubo ako, nag-apply ako sa rehab, tapos nag-apply din ako sa isang jobs, itong pino-orient ko ngayon na may 400 beds. And then, natanggap ako doon. So, nangyari, naging 3 jobs ako. Kasi yung pinakaunang job ko, hindi pa ako maalis, PRN ako. So, PRN nila is only twice a month lang naman. Kasi mahirap i-let go yun dahil yun ang pinaka first hospital job ko. And then, gustong-gusto ko yung mga tao. Although yung workload is much more, but yung mga tao is mababait, yung mga coworker ko. Hindi sila, kasi meron kang na mga coworker na parang very serious sila sa, very serious. Doon sa pinakaunang job ko sa hospital, na in-applyan ko dito is, although, we're very serious in our job, but pag may time kami, it's, parang, hindi kami robot na nagbibiruan, gano'n, nagtatawanan, yung mga gano'n. Hindi yung parang laging serious. Kasi kung laging serious ka naman, bigat na yung work mo, parang nakaka-stress, parang sobrang stressful na yun. So, iyon, hindi ko na nga, ang sabi ko, hindi ko na kailangan mag-pick up, pero mahilig pa rin akong mag-pick up ng shift. So, nitong nakaraan, hindi na ako nagpi-pick up. Ang nangyari lang, naipit lang ako sa sitwasyon na nagkaroon ako ng 3 jobs. Anyway, update doon sa rehab, umalis na ako. Umalis ako kasi, una, hindi worth it yung bayad. Okay, ang sahod ko, re-reveal ko kung magkano yung in-offer sa akin doon. Actually, mababa siya. Sobrang baba. $40 per hour ang rehab na inanuhan ko. $40 per hour. And then, ang night shift differential nila is, I believe it's $5 per hour. Weekend differential is $9 per hour. But, so nakita ko yung unang sahod ko kasi once a week lang ako noon nag-work. Dahil nga sobrang hectic yung schedule ko. So, yun ang in-offer ko, once a week. Pero ang require nila is 3 times a week. Pero dahil nag-orient ako, once a week muna. So once a week na yun, nagsweldo ako. So, ang sahod nila is every other week. Every other week din sila. So, no, mali. Cut. Okay, so ang work ko pala is not once a week, once every 2 weeks. Yon, once every 2 weeks yung work ko. So, nung sumahod ako, ang sinahod ko lang is $200 something, $250 for one shift, which is napakababa for 12-hour shift. So siguro hindi ako nasa
So, yung sabi ko, parang hindi siya worth it na i-stay. Ganon. So, ang ginawa ko, umalis na ako. Nagpaalam ako. Sabi ko, sabi ko sa email, nag-email ako sa HR, effective immediately, you know. And then, sinabi ko rin naman sa mga friends ko sa work, sabi ko, yun nga, sabi niya, that's too low. Sabi nila, so just leave it, you know, just leave the job because hindi siya worth it. So, umalis ako. But the work is not as mabigat tulad sa hospital. Doon is, we have 9 patients maximum with, pero nung nag-work ako ng unang gabi is I only have 6 patients. Kapag short sila, makakapag 9 patients ka with primary. And then, hindi siya mabigat kasi bibigay ka lang ng gamot, mag-a-assess ka lang, that's it. And the patients are more stable, tapos may mga text. Ang problema doon is wala silang unit secretary. So kapag walang sumasagot ng phone, makikita mo lang pag tumatawag yung pasyente doon sa overhead. Nandoon, bawat hallway merong overhead kung sino yung tumatawag, sino yung nagbe-bed exit. So walang sasagot na, can you please, you know, stay in your bed, staff will be there. Wala. So, kailangan talaga may pupunta. Kung hindi, magkaka-fall ka. So, yun ang ano doon. And then, mga tech, marami din silang handle. It's like, I think they have 13 patients or 16 patients. So, pag mag-ask ka ng help na palitan yung pasyente or, you know, hindi sila medyo helpful kasi nga marami silang hawak. So, parang ikaw din ang gumagawa. So, yun, ang cons ng rehab. But, you know, hindi siya not a heavy job. I'm telling you. Hindi siya katulad ng hospital na continuously na busy. Doon, kapag napasa mo na yung gamot mo, you know, nagawa mo na yung assessment mo, magcha-chart ka na lang. Yun lang. And then, maghintay ka na lang ng tawag kung may tatawag to help them to the bathroom. Other than that, it's not that heavy. Kaya lang yung sahod is, I don't think it's worth it. That's why I left. And also, I have 3 jobs already. So, that's why I left. At some point, I have to give up 1 job. And that's the, you know, yung pinakamadaling i-give up. But right now, I still have 2 jobs. Yes, mas malaking sahod ng asawa ko. But I still don't depend on that. Kasi, I don't know. I just don't depend on his salary. Nakakahiya naman. Ang dami kong luho. Tapos sa kanya ako kumukuha ng pangluho ko, diba? So, yeah. May PRN ako dun sa isang job ko, na una kong job, which I cannot leave because vested na ako doon sa ano nila, sa 403B. So, kinukontinue ko yun, and I like it. And, you know, if I don't like this other job, I can still easily go back to this job. Anyway, yung previous job ko is, they pay more actually. They pay more. It's just the workload. They pay more, but they add more workload. So, yun. And then, I have the store, yung antique booth. You know, once in a while, pumunta kami doon ng asawa ko to check it, to refill it, or whatever. It's not picking up, but it's okay. And then, I have eBay, I have Mercari. Yeah, busy ang lola nyo. Kaya minsan di rin ako nakapag-vlog kasi nga dahil I had 3 jobs. Okay. Today, pupunta tayo sa H-Mart. Bibili tayo. Gusto ko ng sinigang. So, magluluto kami ng sinigang. So, yun lang guys. So, talagang mahilig lang ako mag-pick up. Pero, which is sometimes sabi ng asawa ko, wag na daw. But, minsan parang talagang, ewan ko, parang nasanay siguro ko. Anyway, let's go to H-Mart. Sabi nga ng asawa ko, okay, you know, very supportive siya kasi hindi siya yung ibang husband na nagagalit kapag, oh, pick up ka ng pick up, ganyan, wala ka ng time. Sa totoo lang guys, pagdating ko sa bahay, natutulog na lang ako. Pinipick up ko yung anak ko, tapos pagluluto ko ng pagkain, tapos matutulog ulit ako, tapos mag-work ako. Yun yung routine ko nung mga nakaraang araw. So, medyo nahiya din ako. No? Tapos, hindi ako naglilinis ng bahay. Kanina nga naglilinis kami. Hindi naman linis kasi sa other jobs, sa other vlog na yon, napa-order ko ng maraming boxes. Yeah, parang nagalit siya. Anyway, yeah, yun lang. Well, thank you for watching guys. See you in the next vlog.